Thank you, John. Maraming salamat. Diyan natin winawakasan, mga kababayan ko, ang unang bahagi ng ating Fun Saturday Live, ang ating Philippine News, na aking inaasahan na mahalagang mapakinggan ng ating mga kababayan, hindi lamang dyan sa bansang Pilipinas, kundi mga kababayan natin, nakagaya po ng inyong abang lingkod na sa labas ng bansa. Looking outside the box. Mas maliwanag na nakikita po namin ang mga bagay-bagay na nagaganap dyan sa loob ng bansa, sabagat kumbaga parang fish eye, parang drone kami na lilipad-lipad sa kaitaasan ng bansa. Nakikita namin mas maliwanag, walang bias, walang kinikilingan, walang sinasandigan, walang sinasandalan, walang pinapaboran sa mga nagaganap dyan sa Pilipinas. At yan ang ating mga paksa sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Fun Saturday Live! Saturday Live! Ikalawang bahagi natin na pag-aalay natin ang ating puso't damdamin at pagmamahal sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Puso ko sa bayan ko! Galing po sa inyong abang lingkod. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, sa ikalawang bahagi ng ating FSL, ang ating insights. May kaugnayan pa rin dito sa family dynasties na ating pong tinalakay nitong nakalipas na ilang mga sessions natin, ilang mga Sabado natin. Kaya lamang habang umuusad ang panahon, lalong tumitingkad, lalong namumukadkad ang issue na ito ng family dynasty na hindi po natin maiwasan na hindi talakayin ngayong araw na ito ng Sabado. Sabagat kumbaga noon ang family dynasty ay limited sa ilang pamilya lamang. Napakinggan ninyo last Saturday, 70% na mga nanunungkulan sa atin dyan sa gobyerno, especially sa Kongreso at Senado, ay binubuo ng iisang mga pamilya. Ngayon, pagkatapos ng 8 araw na registration, COC, Certificate of Candidacy, filing, nakita natin na naging unlimited ang political dynasties ngayon. Unli. Makakagaya ng mga pamilya ng Tulfo, kagaya ng pamilya ng Vilma Santos, at maraming iba pa. Sumama na, mga kababayan ko, sa mga buwaya sa katihan. Sumama na. Bakit? Well, ang ating gobyerno ay nagpapatiubaya. Ang gobyerno natin ay para bagang isang matakaw na anong pwede nating ilagay dyan na masamang tao. Para bagang isang matakaw na sumo wrestler. Yun. Kain ng kain para tumaba ng tumaba. Big, unlimited government. Kumakain ng pinakang malaking tax galing sa taong bayan, buwis sa taong bayan, na ngayon ay nagiging milking cow. Especially ng mga political dynasties. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Magandang araw po sa mga kababayan natin. Kung makikita ninyo yung mga resulta ng COC, Certificate of Candidacy, makikita ninyo na namamayagpag ngayon ng mga political dynasties. Namumukadkad ngayon ang katotohanan na marami sa ating mga naghahangad na maging opisyal ng gobyerno sa magitan ng electoral process at sa magitan ng cronyism, naghahangad na maging bahagi ng pamamalakad ng gobyerno for one reason. One reason.
ang gobyerno ngayon ay milking cow. Ginagatasan ng mga buhaya na ito dyan sa Katihan. Hanap buhay na ang gobyerno ngayon. It is no longer public service. Ito'y hanap buhay. Masaklap lamang sapagkat kailangan natin sana ay mga mambabatas para maituwid ang mga pagkakamali ng mga batas ng bansa. Ang problema, yung mga mambabatas ngayon ay mga mandurugas na. Mga mandurugas na. Masaklap pakinggan. Masakit ang mga katagang nabibitawan natin. Pero yun ay katotohanan at kailangan gamitin natin with the hope na baka may magising tayong kaluluwa riyan. Gawa ng ano nga yung sabi ni Nelson Mandela? Fools multiply when wise men are silent. Nelson Mandela sa Africa. Maraming mga siraulo, maraming mga tarantado, ang lalo pang darami kung ang mga matitino, the wise men, ay mananatiling tahimik. Mananatiling tahimik. Now, maraming mga pamilya riyan, mga kababayan, ang nagsasamantala ngayon. Nais ko lamang na unahin muna ang dahilan kung bakit marami, mga artista na ngayon, ang ngayon ay sabunutan para lamang maihalal ng taong bayan. Bakit ang mga ito ay nagkakanda-kumahog na makatok? Well, meron akong report dito. Unahin ko muna sandali ito para mapakinggan ninyo. Partikular sa mga artista ito. Sa mga artista. Pakinggan natin sandali sabagat may idea tayong makukuha rito. At babalangkasin natin ang usapan natin. Buhat dito, pakinggan natin. Mapalokal o national position, maraming celebrities ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy para tumakbo sa 2025 midterm elections. Ano ang dahilan kung bakit marami sa mga personalidad na ito ang nagdesisyong tumakbo? Ayon sa political analyst at UP Department of Political Science, Professor Jean Franco, sinasabi rin naman ito ng mga taga-industrial na humina talaga yung film industry. Yung iba hindi na nanonood ng TV. And hindi lahat ng artista naka-evolve na pwede silang mag-vlog or pwede silang maging influencer. So, yung mga nawala ng space dun sa ganong pag-transform ng technology and viewing habits ng mga Filipinos, naghanap sila ng ibang way para magamit yung para kumita. Noon pa man, binabatikos na ang mga artista dahil umano sa kanilang kakulangan ng karanasan o kapasidad na humawak ng pwesto sa pamahalaan. Pero tingin ni Franco, hindi rin naman pwedeng i-generalize na lahat ng artista ay walang alam ay bobo. Kung ano yung intention nila to become a reality. Kailangan din ng skills, especially in the Senate, no? Or in the House of Representatives. May panahon sila na aralin kung ano yung pinapasok nila. Madali ang magserbisyo, madaling tumulong. Kahit wala ka sa posisyon, pwede ka naman tumulong. Pero ang sagot dyan, anong susunod pag nanalo ka? Alam mo ba yung pinapasok mo? Una rin ng ilan, ginagawang backup o fallback ng mga artista ang pagtawid sa politika. Paalala ni Franco sa mga botante, kilatisin ng mabuti ang mga kandidato, mapa-artista man o hindi. MJ Felipe, ABS-CBN News. Thank you, MJ. Maraming salamat, ABS-CBN. Tingnan niyo. Pera. Kaya kung narinig ninyo si Willie Revillame na nais niyang ipagpatuloy ang paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagiging senador, tinatarantado nito ang taong bayan Ang pinangangalandakan niya, marami siyang natutulungan sa kanyang programa sa telebisyon. Anong kaugnayan ng public service na ito sa Senado? Diyan lamang walang utak itong tao na ito. I'm sorry to say that bluntly. Walang utak itong tao na ito, pare ko
ang kanyang dahilan ng pagtakbo bilang senador, mapalawak pa, mapahaba pa ang paglilingkod niya, public service sa taong bayan. Kung tutusin, kung walang mga dynasty sa Senado at Kongreso, ito po purely law-making body itong dalawa na ito. Law-making body. Anong kaugnayan ito sa paglilingkod, makapagbigay ng social welfare sa taong bayan ni Willie Revillame? Wala. Sana tumakbo na siya ng gobernador, alkalde, yun. Pero senador, napakalayo. Tinatarantado lamang nito ni Willie Revillame ang taong bayan sa pagbanggit niya na social welfare ang kanyang target, kaya gusto niyang maging senador. Napag-usapan natin. Pero talaga ang hangad ng mga ito, lahat ng mga ito na tumatakbo riyan, yung public service natin, ganyan na lamang ang diferensya. Pera ang purpose. Ito ang paglilingkod sa bayan, patriotismo. Ito na lang. Ito na lang ang pagkakaiba niyaan. Bakit? Pakinggan ninyo. The government. Sabi ko kanina, mga kababayan, yung gobyerno natin ngayon ay milking cow. No longer public service, patriotism, nationalism, ang talagang nasa puso ng mga nakararami sa mga nasa pwesto natin ngayon. Ang karamihan dito ay bulsa ang konsiderasyon. Bakit? Sabi ko na nga kanina, our government today is a huge milking cow ng mga buwaya sa katihan. Hanap buhay na ang purpose ng mga politiko natin na yan. Bakit? Tingnan ninyo. These are the facts. Budget natin ng 2025. Uunahin ko muna ito bago natin isa-isahin itong mga buwaya sa katihan. Ang budget nitong 2025, hindi pa napipermahan ng presidente. Pero ito nang pag-uusapan natin sa bakat darating ito eh. Yung 2024 budget ay pahapyaw na babanggitin natin. Just to have a comparables. Ang 2025 budget ng gobyerno ay hinati sa 5 mga pagkakalooban ng financing ng tulong ng pera. Number 1, economic service ng ating pamahalaan. Economic service. Ano ang economic service? Ito yung mga funding sa agrikultura, sa mga patubig, sa trade, sa industry, kuryente, energy, tourism, para pumasok ang mga ito. Yan ang major sector ng budget ng ating gobyerno, economic services. Magkakaano ang budget dito, mga kababayan ko? 29%. 29% ng budget sa 2025 ang inilaan dito, about 1.9 trillion pesos. Ikalawa, social services. Ano ang social services na ito? Ayon dito sa budgeting nila, ha? Hindi tayo nagbubuo ng anumang mga haka-haka. Ito ay mga nakatala, facts, maliwanag, na nakasaad mismo sa budgeting ng ating national government. Ang ikalawa, social services. Pakinggan ninyo, ha? Ano ang social services? Ito yung mga benepisyo at mga pasilidad na gagamitin sa edukasyon, sa pagkain, subsidizing food, healthcare, job training, subsidized housing, community management, policy research. Ilang porsyento rito sa social services? Pakinggan ninyo maigi, ha? Social services, 33.4%, equivalent to 2 trillion 100 billion pesos. 2 trillion. Yung economic services, 1.9 trillion. Pangatlo, defense. Pinakamababa ang defense. Magkano? Ito ay para sa national defense natin. Ang budget nito ay 6.6% lamang. Magkaanong halaga? Equivalent to Philippine money. 419 billion 300 million. 419 billion 300
million. Pangapat, General Public Services. Pakinggan niyo ito ha. Yung kanina, social services ha. Ito ngayon pangapat, General Public Services. Pakinggan niyo maigi. Ano itong General Public Services na ito? Ito po ay mga gastusin para sa General Administration. Anong ibig sabihin? Ito yung mga sahod ng mga congressmen, mga sahod ng mga governors, mga sahod ng mga senador, mga sahod ng mga huwes, etc., 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 foreign affairs, pagbabayad ng utang, nakasama riyan, General Public Services. Magkakaano ang funding dito? 17%. Sa Philippine Money, magkakaano 1.1 trillion pesos. Panglima at panghuli, ito yung pambayad sa utang. Pambayad sa utang. Nabanggit ko ba yung pambayad dun sa General Services? Hindi kasama. Separate budget ito, pambayad sa utang. Debt Services. Ito yung inilaan ng gobyerno taon-taon para mabayaran natin ang mga pagkakautang natin. Magkakaano na ang utang ng Pilipinas ngayon? Ngayon, habang nagbo-broadcast tayo, 15 trillion 180 billion pesos ang utang ng Pilipinas ngayon. 15.2 trillion ang utang ng Pilipinas. Dito, ang gobyerno ay naglaan ng 13%, almost 14%. To be exact, 13.7% ang inilaan ng gobyernong pambayad sa utang sa 2025. Tandaan ninyo 13%, that's equivalent to almost 900 billion for the year. Magkanong utang natin? 15 trillion. Alright. So, yan ang 5 na pinaglalaanan ng gobyerno ng budget natin. Saan galing ang pera? Sa inyo po, lahat ng mga nagbabayad ng buwis. Pati ako, nagbabayad ng buwis. Diyan sa Pilipinas. Yun ang mga pera na galing sa bulsa ninyong lahat. Okay. Di ba sinabi ko sa inyo, tandaan ninyo yung social services at saka yung general public services? Bakit ko pinagdiinan ang dalawa na ito? Gawa ng although sa 5 ito, sa 5, 4 dito ay pinagkukunan ng pera ng mga buwaya sa katihan. 4 dyan pinagkukunan ng perang illegal, ibinubulsa sa madalit sabi, ng mga buwaya sa katihan. Yung economic services, social services, defense, general public services. Pinagkukunan ito ng pera. Isa-isahin natin, huwag na yung iba. Ito na lang munang mahalaga. Ang pinakang malaking bulto na pinagnanakawan ng pera ng mga congressmen natin, na mga senador, na mga gobernador, at kung sino-sino pa, ay etong general public services. Sabi ko na nga, naandyan yung administrative costs, ng mga empleyado natin, etc., 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 etc. Sa ilalim nito ng General Public Services, meron tayong personal services. Yung general, malaki, meron tayong maliit, general services. Ano naman itong personal services na ito? Ito po ay yung mga sahod, in particular. Ito yung mga deals na mga government agencies sa mga pribadong organisasyon. Like for example, Department of Public Works, magpapatrabaho, kasama yan dito sa ilalim ng personal services in the government. Now, kung makakita ninyo mga kababayan ko, by the way, ang budget nito ngayon, kasalukuyan 1.7 trillion. That's 29%, ganyang kalaki.
etong personal services in government funding. 1.7 trillion. Bakit? Sabagat lumalaki na. Bakit? Huwag na nating palawakin pa ang istorya sabagat makakulang ang oras natin. Ilaan na lamang natin dito sa Kongreso. Meaning to say, Senate and Congress. And then narrow down natin pa sa Kongreso. Sabagat, kahit na isang tipak ng budget ito lamang sa total budget ng gobyerno, malaki ang kinikita rito. At ito ang dahilan kung bakit sandamakmak ang gustong maging halal na mga miyembro ng Congress at saka ng Senado. Bakit? Dito lamang tayo sa Congress muna. Sa Congress tayo. Ang pamahalaan natin, 1987 Constitution, naglagay ng dagdag na mga congressmen. Ang mga tawag nito ay party list representatives. Ang adikain ng 1987 Constitution sa party list, malinis sana. Mabigyan ng pagkakataon yung mga hindi properly represented, walang kinatawan na direktong magdedefensa at magsusulong ng kapakanan ng kanilang sektor. For example, mga magsasaka. Huwag na yung iba, magsasaka na lang. Gawa ng dyan ang gagaling ang pagkain natin. Dapat ito ang kinatawan dito sa party list na ito ng mga magsasaka, yung talagang mayroong eksperyensya na dedikado ang kanyang kalooban, ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso, ang kanyang damdamin, ang kanyang pamilya sa kanyang ikinabubuhay ang pagsasaka. Ano lumalabas ngayon? Sino ang kinatawan ng magsasaka? Mga ulagarkeya, yung mga hasyendero ang kumakatawan. Example ito ng isang lehitimong party list organization na sinamantala ng mga buwaya sa katihan at sila ngayon ang nagpapatakbo nito. Para kanino? Sa mga magsasaka? Hindi. Sa kanilang bulsa. Malaki ang kinikita nitong mga party list na ito. 70 million a year. Ang budgeting ng bawat congressman. Pwera pa yan doon sa mga nakukulimbat nila sa mga proyekto. Sandamakmak. So, kailangan ba natin ng party list na ito, mga kababayan ko? Isa lamang ito sa halimbawa ng napakarami. Party list. Ang adikain nito ay mabuti. Pero dahilan sa maraming mga buwaya sa katihan, ang ngayon ang malinis na pangalan sana ng party list ay pinagtatapisawanan ng mga buwaya sa katihan. Mga congressmen natin supposed to be without the party lists ay 243. Yan na pinalobo na yan For example, dyan na lamang sa Camarines Sur. Dati-rati 3 lang ang distrito riyan Nag-away yung mga Puente Bella, mga Villapuerte at saka mga Andaya, parehong mga congressmen, para lamang mapagbigyan yung isang partido, hinati pa yung isang distrito ng Camarines Sur, naging 4 na. Example ito na nangyayari sa buong Pilipinas. Take for example ang Palawan. Away sa politika ng 2 family dynasties para hindi na mag-away, hinati yung isang distrito, ginawang 2. Yan ay phenomena sa buong Pilipinas. Bakit? Sapagkat may mga buwaya tayo sa katihan. Kaya ngayon, ang Kongreso ng Pilipinas, 243 ang congressmen sa Pilipinas. And then, party list, 61 party lists representatives. Ilan dito ang talagang kumakatawan ng tunay sa kapakanan ng
grupo na kanilang kinakatawan. 61 sila lahat. Magkakaano ang kinakain na budget dito taon-taon ng Kongreso lamang? Pure salary compensations lamang. 2,128,000,000 a year. Billion. Mga sweldo lang yan. Wala pa riyan yung mga allowances. Meron silang allowances. May clothing allowances, gasoline allowances, transportation allowances, travel allowances, etc. Kung ano-anong allowances. Kaya yung 70 million per congressman, bali wala yan eh. Pamigay lang yan sa beer house eh. Wala yun eh. Kung tutusin eh. May pangangailangan ba tayo sa mga party list na ito mga kababayan ko? If only to reduce the expenses of the government para sa isang lehitimo na pamamalakad ng gobyerno. 20% ng congressman natin yan, party list. Bawat isa sa mga official na ito ng gobyerno, at least average 200,000 buwan-buwan ang kinikita nito sa gobyerno. Kaya kung tutusin ninyo mga kababayan, itong mga artista natin, nakakasiguro na sila. Yung Willie Revillame, mga anak na Vilma Santos, mga magkakapatid na Tulfo, nakakasiguro na sila, buwan-buwan meron silang kita, 200,000. Pure money. Wala kang gagawin kundi maupo lamang sa Kongreso, kumain doon, magyabang-yabang ng konti, ayos na. 200,000. Salary lang yan. Pwerayaan yung kanilang mga allowances kung ano-ano. So ano ang significance nitong mga ito dyan? Ano ang naitutulong ng mga ito? Ayon sa pananaliksik na nakita namin, wala. Wala. In fact, ito ay pampabigat sa gobyerno. Sa buong mga gobyerno, sa buong bansa, sa buong daigdig, ang Pilipinas lamang merong mga opisyal ng gobyerno na nagtatampisaw not for the government, not for the Filipino people, kundi sa kanilang bulsa. Mga data ito eh. Ano ang sabi ng World Bank? Ang korupsyon sa Pilipinas ang pumapatay sa bansa. 70% ang korupsyon na nagaganap sa Pilipinas, one of the most corrupt government. One of the most corrupt governments in the world ang Pilipinas. Bakit? Ang susi nito ang Kongreso. Meron tayong anti-dynasty, hindi gumagalaw sabagat 70% ng mga congressmen natin riyan na nasa miyembro ng pamilya. So kung napakinggan ninyo yung voice clip na yan na pinarinig natin kanina, one and only reason sa mga nais maging empleyado halal ng bayan sa gobyerno ay pera. Bakit? Sabagat pinauubaya sa pamamagitan ng koneksyon sa mga namamahala sa gobyerno and nagbibigay sa mga namamahala na ito ng kapangyarihang unlimited. Lalo kung ikaw ay naandyan sa miyembro ng pamilya. Family dynasty. So pag-usapan natin mga kababayan itong family dynasty, nailiwanag na natin ang anong tawag niyan, ang kausa kung bakit itong mga tao natin dyan nais tumakbo bilang mga miyembro ng Kongreso, ng Senado, o particularly itong mga posisyon na ito, sabagat nasabi ko na nga, buwaya sa katihan ang karamihan naman sa mga ito. Kaya maging yung mga tao na original na nagsimula bilang mga tunay na mga makabayan
public servants. Nagsimula sa kanilang mga profesyon na nag-alay ng kanilang sarili para sa bayan. For the people, of the people, by the people. Ano na ngayon ang mga pollutions na umabot sa kanila? Tingnan ninyo dito na lamang tayo sa aking mga kapatid sa hanabuhay. Sabagat kagaya ko, 60 taon tayo na nasa broadcast. Salamat sa Diyos at hindi tayo natukso sa kinang ng pera. Kaya hanggang ngayon, pulubi pa rin tayo. Pero marangal tayong nabubuhay kahit na tayo'y naghihirap. Tingnan ninyo ang mga tulfo for example, ito'y halimbawa lamang mga pare ko. Mga tulfo na lamang. Eto mga tulfo, nagsimula ito nung ako'y mawala na riyan sa Pilipinas, ang magkakapatid na kanilang mga programa. Meron silang makabayan, matulungin sa kapwa na mga format ng programming. Tinangkilik ng taong bayan, pagkatapos ay naging pulis ng bayan na. From public service, naging police program ang kanilang programa. Tinangkilik ng taong bayan. Yung mga naapi na tulungan nila. Nakakita nila ngayon, masarap pala ang politika Kagaya ni Willie Revillame, ang kanilang slogan, mas malawak na pagtulong sa mga mamamayan. Malawak na pagtulong ang kanilang adikain, kaya pinasok ang politika. So, nagsimula kay Rafi Tulfo, senador. Nakatutulong ng konti, especially yung kanyang in line with his broadcast profession, public service, okay. Kaya lamang kung panunuorin ninyo ang kanyang partisipasyon sa mga committee hearing, para sa akin, it's more of a nuisance than a support. To obtain knowledge, more efficient process of the political system. Pagkatapos nakita ng mga kapatid na, mas malaki ang kita pala rito, pumasok ngayon ng magkakapatid. Rafi Tulfo ngayon, tapos Ben Tulfo, tapos Erwin Tulfo, at saka mga kamag-anak nila. Iisa-isahin ko just for the sake of argument, mga kababayan ko. Unahin natin si Rafi Tulfo. Noong pumasok sa Senado, May 18, 2022, kinatawan ng ACT CIS party list. Ito I don't know kung ano ang target ng grupo na ito, ACT CIS party list. Nagsagawa ako ng research hindi maliwanag sa akin ano ba talaga ang gustong tulungan itong grupo na ito. ACT CIS party list. Sinabi ko sa inyo kanina, supposed to be ang gobyerno sa ilalim ng 1987 Constitution, ang purpose nito ay makatulong sa mga partikular na mga industriya natin sa bansa. Kagaya halimbawa ng farming, sabi ko na nga. Dapat dito ay tunay na busilak na may kaalaman, malawak ang kaalaman sa takbo ng agrikultura. Kaya may party list tayo riyan. Now itong ACT CIS, I don't know, ano ba ito sabagat halos kontrolado ito ng mga Tulfo. Ngayon, sa kabila nito po mga kababayan ko, kung titingnan ninyong maigi, okay, representing a sectoral part of the society. Hindi ba kailangan kapita-pitagan ng mga tao nakakatawan dito at tunay na may pagmalasakit, tunay na may kaalaman sa industriya na kanilang kinakatawanan? Nung tiningnan ko itong bayo ni Rafi Tulfo, kasalukuyan ngayon, meron itong mga convictions sa kaso, sa korte. May mga libel cases, may mga convictions at kung ano-ano pa. Hindi ba
dapat ang mga ito hindi pwedeng sumama sa mga pagpipilian ng ating taong bayan pag ikaw ay may conviction? Maliwanag yan Bakit nga andyan siya? And then, ayoko nang pakialaman itong personal, mga sa asawa niya, etc. Pabayaan ko na ito. And then we have Ben Tulfo. Ngayon ay independent candidate for senator. Dalawa na sila, magkapatid, isang division ng gobyerno. Legislative Department ng Government, Senate, dalawa na sila. Ben Tulfo, gusto rin tumakbo. Etong another brother, Erwin Tulfo. Si Erwin nasa gobyerno na. Miyembro na ito, kasama na ito ng ACT representative, di ba? Nasa kongreso na. So ngayon, dalawang Tulfo ang nasa Legislative Department, si Rafi sa Senate, si Erwin sa Congress. Si Ben Tulfo gusto niya sumama bilang senador. So tatlo na sila. Now we will recall, mga kababayan ko, na hindi lamang ito ang mga nasa politika. Yung asawa ni Rafi Tulfo, na ngayon ay senador, kasalukuyan ay congressman na rin Miyembro ito rin ng ACT-CIS. Ano ba itong ACT-CIS? Bakit dito namamayagpag ang mga Tulfo? ACT-CIS. Jocelyn Poa Tulfo, asawa ni Rafi. Congressman din. And then Ralph Tulfo. Sino si Ralph? Anak ito ni Rafi Tulfo at saka ni Jocelyn Poa Tulfo. Anak nila ito. Pinanganak noong 1996, kasalukuyang kinatawan ng ikalawang distrito ng Quezon City. Subalit tatlo na sila ngayon na nakaupo. Tandaan ninyo, yung kapatid nilang isa naging tourism secretary, nagkaroon sila ng problema roon. Magkaano yun? 600 million kung ako hindi nagkakamali, na ibinayad nitong si Wanda Tulfo sa mga magkakapatid para i-promote ang Department of Tourism sa kanilang programa na magkakapatid na Tulfo. Na ayon sa COA ay illegitimate ang pagkakabigay ng pera kaya kailangang isuli, pero yung mga Tulfo ayaw nang ibalik sa gobyerno. Hindi ba yung mga ganitong uri ng mga insidente, mga kaso mga red flags ito sa public servants natin na hindi natin dapat pagkatiwalaan? Tingnan ninyo itong another. Sa Makati naman tayo, for example. Mga Binay. Nagsimula ito sa kanilang tatay na alaala ninyo si Jejomar, naging caretaker ng Makati noong panahon ng People Power Revolution, unang naging alkalde ng Makati sa panahon ni Corazon Aquino, so Jejomar Binay. Pagkatapos niya napukaw ang buong angkan sa politika. Maganda pala ang kapangyarihan ng politiko. Kapangyarihan sa pera, kapangyarihan sa kapangyarihan. So, pagkatapos ni Jejomar Jojo Binay, namukadkad na yung kanyang mga anak. Ngayon si Nancy Binay, senador. Pagkatapos si Abigail Binay, alkalde. And then yung anak na lalaki, si Junior, Jejomar Binay, alkalde rin ng Makati. 2010 yan ito nung siya naging alkalde. Ngayon, binabalasan nila from 1986 hanggang ngayon, binabalasan nila yung mga pwesto-pwesto para hindi sila maalis sa mga kanilang mga pwesto. Kung expired na sila, third term na sa Kongreso, hindi na pwede sa isang lugar, takbo naman siya bilang alkalde. Yun naman papalitan niyang kapatid na alkalde, takbo naman sa Congress. Yun. And yan ay mga nangyayari sa iba't ibang level, sa iba't ibang pamilya. Tingnan ninyo ang ampatuan, naalala kong bigla. Tingnan ninyo yung ampatuan diyan sa Mindanao. Maguindanao. Simula pa noong, kailan yung 30 years ago, ampatuan na ang inyong mapapakinggan riyan sa Mindanao.
Andalampatuan Sr. na naging, I think, gobernador ng Maguindanao noong 2000. Andalampatuan Sr. and then yung kanyang anak na si Junior at saka yung isa pang anak si Zalde, remember the names? Ang mga ito ay naugnay doon sa massacre. Kung natatandaan ninyo, 57 ang mga napatay dito sa Maguindanao. 2009 massacre. Sino ang namassacre? Yung kanilang kalaban sa politika. Sino ang mga pinaghihinalaan? Yung mga ampatuan, yung tatay, yung anak, yung mga kapatid, etc., etc. Political dynasty. Bakit ko nababanggit itong mga krimen na ito nakaakibat ng mga dynasties natin? Mga against the law na mga activities. Simula roon sa mga tulfo, mga ampatuan, mga binay, naalala ninyo yung kontrata raya ng building ng Makati? Makati Municipal Building before and Makati Municipal Building now. Bakit ang mga ito ay nasasangkot sa mga ganyan? At pagkatapos ay nawawalang parambula sa alaala ng taong bayan ng mga criminalities kaakibat nitong political dynastism diyan sa bansa. Ang pinakang malaking kaso nito, mismo ang inyong naging presidente. Na ngayon ay unti-unting nalalantad ang criminalities. Rampant criminality sa loob ng 6 na taon na presidential exercise ni Rodrigo Duterte. Bakit nagkakaga nito? Sabagat, kumbaga, yung kapangyarihan sa politika, the political power, kaakibat ng power of money in the government. Ang akala nila na sila na talaga ang hari eh. Kaya nga ba't sa mga katagan ni Mr. Duterte, mga pulis ko yan, mga sundalo ko yan. Bakit? Sabagat nakintal na sa isipan ng inyong naging presidente ang kapangyarihan pag ikaw ay nasa buod ng isang pamilya na matagal nang namamalakad, nagpapatakbo ng inyong lugar. Nakalimutan mo na ikaw ay elected official at ang akala mo, hari ka na talaga. Sabagat ang mga nasasakupan mo ay bukas palad, bukas dibdib, bukas utak na nagpapasok loob. Tignan ninyo itong mga Dutertes dyan sa Davao, sa Mindanao, Visayas, Mindanao actually. Nagsimula ito sa kanilang tatay, Vicente Gonzalez Duterte. Kailan nagsimula ito? 1945 pa? 1945, sa Danao, Cebu, nagsimula ang mga Duterte. Sa magitan ng tatay nila, Vicente Gonzalez Duterte. Sa ngayon, sino ang mga nasa kapangyarihan? Diyan lamang sa Davao, nag-migrate from Danao, Cebu, ang mga Duterte, lumipat ng Davao. Pero yung iniwanan nila, pamilya pa rin nila, mga kamag-anak, mga tiyo-tiya, ang mga namamayagpag. Kagaya nitong, anong tawag niyan, yung nephew. Nephew ng tatay ni na Duterte na si Vicente. Ito si Ronald Regis Duterte. Sa napakahabang panahon, 17-20 years, ay siya ang kinatawan, legislative member ng Cebu, ng lungsod ng Cebu. Naging alkalde ng Cebu, naging mayor ng Cebu from 1963 hanggang sa 1990s. 1990s. Namayagpag. Bakit? May clout na eh. Yung tao ay nahirati na sa kanila. Ang iba'y natakot na sa political power and the power of money. Pagkatapos pumasok si Rodrigo Duterte. From 1986 hanggang ngayon. Ngayon, gusto niya maging alkalde ng Davao City.
At kung papansinin ninyong maigi, kagaya ng mga nasabi ko kanina, kung papansinin ninyong maigi, pareho ang mga ginagawa ng mga political dynasties kahit sa ang lugar ng Pilipinas, binabalasa. Tapos na yung maximum term sa Congress, balik ka sa Senado. Patapos ng 3 term sa maximum service sa Senado, balik ka sa governor o kaya alkalde. Yun ang nangyayari dito sa mga Duterte. Sa kasalukuyan, lahat ng mga magkakapatid na Duterte ay humahangad na mabalik sa pwesto. Yung tatay, alkalde ng Davao. Sara Duterte, vice-presidente, gusto maging presidente next time. Paulo Duterte, kasalukuyang congressman ng 1st District ng Davao, si Pulong, gusto niyang manatili pa. And then yung kanyang kapatid, si Bastian, si Bate, na alkalde ng Davao, gusto maging congressman. Yun ang pagbalasa na nagaganap ngayon. Hindi lamang, ito'y example ko lamang Hindi lamang ito limited sa mga Dutertes, kundi sa lahat. In fact, maging pamilya ng Marcos. Marcos family. Kailan nagsimula ito? 1925 pa. 1925 pa nagsimula ang dinastiya ng Marcos sa Ilocandia. Simula sa kanilang tatay, Mariano Marcos. Tatay ni Ferdinand Marcos Sr. 1925. Panahon ng Amerikano. Hanggang sa ngayon ay naandyan Ferdinand Marcos Jr. Presidente. At hindi lamang limitado sa magkakapatid. Si Jaime Marcos, Senator. Hindi lamang yan. Sa kasalukuyang panahon, yung mga kamag-anakan nila, naandyan din. Sino mga kamag-anakan ito? Hindi ko nababasahin lahat. Sandamakmak ito Sino mga kamag-anakan itong mga Marcoses yung mga nasa gobyerno ngayon? Bongbong Marcos, Sandro Marcos, anak ni Marcos, Mariano Marcos, tatay ni Marcos, Elizabeth Marcos Kion, Michael Marcos Kion, mga nasa politika, nakaupo sa pwesto itong mga ito. Iba't ibang mga level ng gobyerno ng Pilipinas. Eto nga, meron akong chart dito. Jaime Marcos, Matthew Marcos Manotok, Cecilia Araneta Marcos, Vice Governor ng Ilocos, Matthew Marcos Manotok, Governor ng Ilocos Norte, Ilocos Norte, Alfred Romualdez, Mayor ng Tacloban, Martin Romualdez, Congressman ng Leyte, Yeda Romualdez, Congressman ng Tingog Party List. Kaya kung makakita ninyo mga kababayan ko, lahat po ng mga ito, yung mga dating mga dynasties, ang siyang naging salaminan ng mga kagaya ng mga Tulfo, kagaya ng mga Vilma Santos, na nakakita nila ba, mas matibay pala pag politiko ka Yung artista, pag pangit ka na, wala na Wala na, pag artista, tapos ka na magtitinda ka na ng tinapa sa kanto. Paglaos ka na. Pero ang politika, habang tumatagal, at may mga ipinanganak ka pang mga kamag-anak, may maititira ka pa sa mga kamag-anak mo sa pwesto. Tingnan mo ang mga Arroyo. Makapagal. Sinimulan sa tatay. Si President Diosdado Macapagal. Minana ng anak. Gloria Macapagal Arroyo. Minana ng mga anak. Naalala niyo si Dato Arroyo? Anak nila. Anak ni Gloria Macapagal Arroyo. Wala namang residente ito sa amin sa Camarines Sur. Pero dahilan sa kanyang nanay ay presidente, isinaksak yung kanyang anak. Walang residente ito sa Camarines Sur, si Dato Arroyo.
2010-2016 representative ng ikalawang distrito ng Camarines Sur. Bakit isinalaksak roon? At bakit ibinoto? Bakit nasadlak sa pwesto? Gawa ng nanay presidente. At hindi lamang yan, may political clout, congressman yung nanay. Pagkatapos yung kanilang mga cronies at mga kaalalay sa politika, yun. And then, sino yung isa pa? Meron pa silang anak kinatawan din ng 2nd District ito ng Pampanga. Dato Arroyo sa Camarines Sur. Meron pa sila nung 2000 ito Juan Miguel, there you are. Juan Miguel or Mikey Arroyo. Anak pa rin ng mga Arroyo na mayagpag doon sa Pampanga. Ito pong mga halimbawang ipinagkaloob natin mga kababayan ko. Napakarami nito. Masbate for example. Sa Masbate talagang talamak na rin ang dynasty riyan Lahat ng ito sabagat ang gobyerno natin ay milking cow. Lahat ng ito ay sabagat nakita nila umaagos ng walang humpay ang pera na galing sa taong bayan kapag ikaw ay nasa gobyerno. Masbate for example, ang gobernador dyan sa kasalukuyan ay si Antonio Co. Antonio Co, Vice Governor, Co pa rin. Congressman ng 1st District, Congressman ng 2nd District, Congressman ng 3rd District, puro Co. Sa 1st District yung anak nila, ano ang pangalan nito? Richard Co. Ang District number 2, ang asawa niya, asawa ni Governor Co, Antonio Co, si, anong pangalan nito? Eliza Olga Co. Sa District 3 sa Masbate, mataka mo, Masbate maliit yan Dati ang Masbate, isang distrito lang yan nung ako'y naandyan sa Pilipinas Isa lang na distrito ang Masbate, napakalinggit niyan Ang isang hiwalay na island dyan, yung Burias. Ngayon, 3 distrito na. Bakit? Kailangang mailagay sa pwesto yung mga magkakapatid mag-asa-asawa District number 3, anak pa rin ng mga ni Antonio Co at saka ni Eliza Co. Si Tonton Wilson, District 3. Ang alkalde, kapatid, si Ara Co. Kapatid ni Governor Antonio Co. Ngayong eleksyon na ito, kung titingnan ninyo ang mga pangalan na ito, naandyan Bakit? Kagaya ng sinabi ko kanina, balasahan uli. Si Richard Co. ay tatakbo ngayon bilang pangpalit sa kanyang tatay na gobernador sa kasalukuyan ng Masbate. Si Antonio, so papalitan siya kung mahahalal siya at siguradong makukuha ito riyan. Si Richard Co. na ngayon ay incumbent congressman, District 1, kandidato pagkagobernador. Si Mrs. Co., si Eliza Olga, kasalukuyan ay congressman ng District 2. Tatakbo ito uli sa kanyang sariling pwesto, re-election. Si Wilton Co, ang alias nito ay Tonton, re-election din bilang 3rd District Representative. Ang mayor, ang kapatid ni Antonio Co, na ngayon ay alkalde ng Masbate, Ara Co. District 2 Representative ngayon, gustong tumakbo bilang alkalde naman ng Masbate. Papalit kay Antonio Co. Palit naman silang dalawang magkapatid. Ito ho ang balasahan sa atin ngayon riyan. Balasahan sa atin dyan sa Pilipinas ng mga pamilya o dynastiya ng mga pamilya sa politika dyan sa Pilipinas. Kagaya ng napakinggan ninyo kanina sa political analyst sa atin,
Ang dahilan diyan, ang pera kasi. Wala na yung nationalism, wala na yung love of country, wala na yung dedication, wala na yan. Ang kanilang inspirasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno ay ang katakawan sa pera. Sabagat nakikita nila na ang gobyerno ay mataba na milking cow ng kung sino man ang merong utak buwaya sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Sa Cavite ang mga Revilla at mga Rimulya, sabi ni Leonor Curata. Sabi ni Nanding, good morning bro, watching ako ngayon sa inyo, Fernando Diego Constantino. Magandang gabi, sabi ni Roland Necaldas. Pare ko, thank you ha. Nakaabot po ng live mo ngayon ako Manoy Furel, sabi ni Ria Duruliat. Nexon ng Torres. Hindi pala, Nixon. Roland Necaldas, magandang gabi. Nexon ng Torres, ang mga Tulfo, may mga alagang mga party, saan yun? Wala. May mga alagang party list yan. Hindi ko alam pare ko, may alam ba kayo dito sa ACT CIS? Ano ba ito? Gawa ng tinitingnan ko maigi, wala akong makitang maayos na grupo nitong ACT CIS ano ito sabi ni parang Ed Tolosa? Boring mo sir, 45% ng trillion is allotted or looted for corruption. That's correct, pare ko I don't know kung tama yung sabi mo pare ko Ed Tolosa, yung boring. Palagay ko typo ito 45% 45 ng trillion is allotted to looting or for looted, looted for corruption. Sabi ni parang Ed Tolosa. Senador at Congress dapat ay puro abogado. Exactly. O kung hindi man abogado, at least ay merong alam sa legal procedures or legal matters. Senador at kung Kongreso dapat ay mga abogado ang mga kakandidato kasi sila ang gagawa ng mga bagong batas o magre-repaso ng batas sa tulong ng bayan ay sa mga sa pagtulong sa bayan ay sa mga lokal na lang katulad ng mayor at mga pababa. Ang ibig sabihin, kung nais mong tumulong talaga, social welfare, tama ito sa mga lokal, mga alkalde, etc. Yun ang mga dapat dito kay na Willie Revillame. Pare ko naman, mahiya-hiya ka naman sarili mo. Pinanood kita nung magsalita ka pagkatapos ng pag-file mo ng COC, ako'y nanliit. Maniwala ka sa akin. Prangkahan lang ito. Yoyoy Villame. Willie Revillame. Pare ko, hindi ka bagay. Hindi kita minamaliit. Hindi ka bagay at hindi mo kaya. Magiging duplikado ka ni Robin Padilla. Kahiya. Hindi lamang kahiya sa mga Pilipino, kundi kahiya sa buong daigdig. Mantakay mo kung magkaroon ka ng senador na kagaya nito? No? So that we can move on here. To move to accept. Opo. Tinatanggap ko po ang panukala. Opo. Na, Kita mo, make a motion that the body accepts the amendments on the nature of the substitute bill. Your Honor, you have to move first that the body accepts the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. Okay. Opo. Englishin mo. I move. Englishin ko na to. Mr. Willie Revillame, baka mapagaya ka riyan. Hindi kita minamaliit. Ano ha? Hindi kita minamaliit.
at ikaw ay representante ng mas marami pa riyan na naghahangad na maging senador, maging congressman, na wala namang mga kakayahan, hindi bagay sa kaalaman. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Paalala po lamang natin ito sa mga kapitbahay natin sa ating Inside, Puro-Puro, Opinion, and Saturday Live. Saturday Live! Saturday Live! Ano itong sabi mo pare ko parang Junior Dal, sino itong Boy Silly? Boy Silly, niratrat ang bahay, hindi alam ang dahilan. Sinong Boy Silly pare ko parang Junior Dal. Ang aking pamangkin, Ray.